Hi po, good morning. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung tungkol dun sa gamot na salbutamol. So, hindi ko na po kayo pakihirapan. Ang action po ng salbutamol, ang sabi nila ay to relax the bronchial smooth muscle. In short, paluluwagin yung bronchus para maganda yung paghinga. Kumbaga, luluwag yung daluyan ng paghinga. Para madali na lang po, di ba? Kasi pagka magsasabi pa ako ng mga scientific tsaka medical terms, baka hindi nyo naman po maintindihan. Ayun po, luluwag yung paghinga natin sa salbutamol. Mapapansin nyo po, pagka inaral natin yung salbutamol, pwede daw po yung idaan sa IV, sa muscle, subcutaneous, ganyan. Pero yung karamihan dito, di ba, yung salbutamol, pwedeng tablet, sa bata po syrup, at saka yung nebulization. Ayan po, so dahil nga pediatrician kami, siyempre ang ginagamit namin karamihan syrup. Yung sa mga adolescent, ganyan, pagka malalaki, mabibigat, ginagawa na namin tablet. Pero sa mga bata, usually children, babies, usually syrup at saka yung nebulization. So ano po ba yung maganda doon? Halimbawa, children, meron kang choice between nebulization tsaka syrup, di po ba? So yung syrup kasi, yung pagluwag ng paghinga, medyo matatagalan yung effect kapag ka syrup. Syempre pag ininom mo yung salbutamol syrup, dadaan ba yun sa bibig mo, sa ngalangala, sa esophagus, sa stomach, tapos magmi-mix pa dun, mapaprocess pa yun bago siya talaga paluluwagin niya yung paghinga mo. In short, medyo tatagal ng konti. Unlike po dun sa nebulization, diretso na. Sisunghitin mo na lang yung salbutamol, parang yung mga sinisinghot na lang yung salbutamol, no? Singhutin nila yung salbutamol. Tapos, luluwag na yung paghinga nila, instant, di po ba? Yung salbutamol nebulization. Kaya karamihan ng mga parents, meron na yung salbutamol machine sa bahay, no? Para, o nga naman, kung punta sila ng punta sa emergency, bayad sila ng bayad. So, ang ginagawa, pagka nahihirapan namin nga, ganyan, sa anuman dahilan, pneumonia, asthma, allergy, ganyan. O kung gusto lang nila na maluwag yung paghinga ng anak nila, magsasalbutamol nebule ba naman? O nga naman, yung iba kasi, di ba, hindi makatulog. Yung iba ko mga pasyente kinikwento lang sa akin ng mga parents sinisipon lang hindi makatulog pinasalbutamol nebule. Sabi ko hindi naman yung sa sipon sabi ko Doc, lumuwag yung paghinga ng anak ko di sige kung saan ka magiging komportable sabi ko na lang. Pero yung salbutamol talaga kasi po ang action nun hindi pa tigilin yung sipon, kundi paluwagin yung bronchus kasi relaxes bronchial smooth muscle. So luluwag nga naman yung paghinga mo. Siyempre yung bata magiging komportable. Pero ito. Yan sa salbutamol nebule na yan. Kapag kayo nagsasalbutamol na halos every 4 hours na. Diba? Ibig sabihin hinihingal na pala yung anak nyo po, na kailangan nyo na pundalin sa emergency. O kaya, pagka talagang hingal talaga, dapat kahit na gabi, dalhin nyo na sa ER. Di po ba? Kapag ka nahihirapan huminga, kaya ka nga nagsusalbutamol, baka nahihirapan na huminga yung anak mo. O kaya kinabukasan, kung kaya naman, dapat makipagkita ka kagad dun sa inyong pediatrician. Kasi baka kailangan pa palang magdagdag ng ibang gamot. Hindi lang yung puro na lang salbutamol. Yung effect nun kasi, dun lang po yung effect niya. Dun sa bronchus. Paluwagin yung bronchus. Bronchodilation. Dumuwag yung daanan ng paghinga. Pero wala siyang effect sa mikrobyo kung meron man. Sige po. Thank you. Sana nakatulong po itong vlog na ito.